masakit ang dibdib? Okay, ang dami nagtatanong sa akin. So, ano ba mga dahilan ng chest pain? Ano ba yan? Atake na ba yan sa puso? Heart attack ba yan? So, bilang internist, bilang cardiologist, yan po talaga linya ko. Pwede po kayo magbigay ng question. Pakita natin ha. Ito yung sample ng puso natin. Yan. Okay? So, kunin natin yung pointer. Pag ang pinakadelikado sa chest pain, ang pinakaayaw natin, ito nagbabara yung coronary arteries. Yan. Yan ang inaaral namin as a cardiologist. 6 years extra ang pag-aral. After 10 years ng medicine, 6 years pa ulit. So, 16 years na kami nag-aaral nito. So, itong pag nagbara itong mga coronary artery, dyan sumasakit yung dibdib. Angina tawag dyan. So, bakit nagbabara itong mga ugat sa puso? Kaya inaatake sa puso. Bakit nagbabara? Yung mga bisyo, yung mga sigarilyo, mga high blood, mga diabetes na hindi ginagamot. Pero para makita natin maigi, yung iba isa ang bara, yung iba dalawa, yung iba tatlo, kaya meron pa mga triple bypass na sinasabi. So, kunwari ay hiniwa natin tong coronary arteries. Pwede natin makita yung loob. Papakita ko sa inyo yung loob. Ano ang loob nito? Yan, may model tayo dito. Okay, ganda nitong model. Death of an artery. So, ito yung unang stage, ito yung pangalawa, palala ng palala. Kung kayo ay bata pa, edad 20, walang sakit, malakas, malamang yung coronary artery nyo malinis. Ganito. Kahit mag-exercise kayo, walang problema. Ang ganda ng daloy ng dugo. Kumbaga sa tubo ng tubig, walang bara. Kung kayo ay naninigarilyo, tumatanda, ayan, o mahilig kumain ng lechon, matataba, ayan, pwede na siya magbara konti. Pero okay pa rin daloy ng dugo. Wala ka pa rin mararamdaman dito. Kung tuloy-tuloy ang bisyo, naninigarilyo, diabetic, may high blood, hindi ginagamot, o mataas ang cholesterol, very stressful ang trabaho, ayan, mas pabara na siya ng pabara. So ito, pag napagod ka, baka magkulang na yung daloy ng dugo dito. Pero pwedeng, siguro pag sobra pagod, baka sumasakit na dibdib mo. Pag ganito. Ngayon, pag ayaw pa rin tumigil sa bisyo, tumatanda na, yan, ito halos barado na to. Ito, puro bara na siya. So, konting-konti na lang pumapasok na dugo dito. So, konting lakad lang itong pasyente, konting lakad lang, mabigat na, hingal na, parang matutumba na. Tsaka anytime, pwede na ito ma-heart attack. Pag na-completely close, yan ang death of an artery, but heart attack na siya. Ito pinakadelikado. Kasi pag nagsara yan, pwedeng huminto ang tibok ng puso. For example, nagbara itong part na to. Ito yung pinapakita natin. Pag dito nagbara, biglang nagbara yan, mamamatay itong muscle na to. Pag namatay itong muscle, masakit yon, magloloko yung puso, baka humina ang tibok, mag-collapse, ma-comatose, pwede mangyari. Kung maliit lang nagbara, yung dulo lang nagbara, medyo okay sa dulo. Pero heart attack pa rin, mas maliit yung heart attack. So, depende sa size. Pag sumasakit ang dibdib, pinakita ko sa inyo, yan ang unang pinakadelikadong dahilan kung masakit ang dibdib. Lalo na kung 5 minutes hanggang 15 minutes ang sakit, ganyan yung sakit sa puso. Pag sinabi mo sa akin, 1 minute lang yung sakit sa puso, baka hindi na sa puso yan. Pag sinabi mo sa akin, 2 oras masakit, hindi na rin sa puso yan. Pero pag 5 to 15 minutes hanggang 30 minutes, tapos napagod, naglakad, mabigat dito, okay? Hindi nila dapat maituro, okay? Pag naituro nila na isang daliri, hindi na sa puso. Usually, sasabihin nila ganito. Tapos, mabigat or yung kamay nila nakaganyan. Levine sign yan eh. Pag may nakita kayong pasyente nakaganito, kahit anong parte ng mundo, okay? Kahit hindi nagsasalita ng Ingles o Tagalog, pag may nakita kayong tao nakaganito, ibig sabihin heart attack yun. Heart attack yun to. Pag sinabing ganito, choking yun. Ano yan eh, automatic yan. Pareho ang tao sa buong mundo eh. So, pag chest pain, yan ang problema natin. Angina, heart attack. Pero, hindi lahat ng masakit sa dibdib ay galing sa puso. Kasi marami pa ibang parts eh. Marami pa ibang parts eh. Pwedeng galing sa baga.
Okay? Pag galing sa baga, baka may pulmonya, may pneumonitis. Pag sa baga, pwedeng may ubo, may plema, at paghinga. Pag humihinga, parang masakit sa loob. O, baga yun. Pwede yun. Okay? Pwede rin naman ang masakit ay bandang baba konti sa may sikmura. Parang maasim. Okay? Impacho. Pag nandito, hindi mo sure, puso ba masakit? O baka ito, stomach to, tiyan to eh. So, yung mga ulcer, gastric reflux, GERD, ito, dito lahat yan. Okay? So, dito nanggagaling. So, mahirap din ma-distinguish. Pag acid, usually pagkain, umaakit eh. Acidic, yung malapot yung laway. Tapos, yung sakit, usually, pwede pag gutom, bagong kain. 'Di ba? More stomach. Tsaka, pag uminom ka ng hot water, mas maganda pakiramdam. Tsaka yung timing iba. Tulad na sinabi ko nga, 5 to 15 minutes usually sa puso pag napapagod. Pag sa sikmura, walang timing to. Usually pag gutom yan. Okay? So, yan. Ang pag stomach naman. So, pwedeng baga, pwedeng puso. Pwede rin dito sa may atay. Itong kulay brown na to, atay yan. Sa ilalim nitong atay, hindi ko lang mapakita sa inyo, may kulay green, no? Ito may kulay green sa ilalim, mo. Gallbladder yan. Apdo. So, pwedeng gallbladder stone. Okay? Gallbladder stone. Sikmura din yan. Ito. Sikmura dito. Gallbladder stone. So, pag gallbladder stone, ang mararamdaman mo yan, usually makabagan tiyan, kumain ng matataba, kumain ka ng oily foods, 'di ba? Tapos sumakit ang tiyan. Minsan sumusuka pa sila ng kulay green. Tapos papa-ultrasound. Pag pina-ultrasound ng tiyan, makikita yung gallbladder, yung apdo, may mga gallstone, gallbladder stone. So pag yan na nakita, yun ang problema. Okay? So meron pa ibang mga dahilan. Pwede rin naman buto lang. Pag saan masakit? Pag humihinga masakit, pag tinuturo masakit. Okay? Lalo na pag kanan. Puso kasi actually puso nasa kaliwa, pero yung sakit sa bara sa puso, ang mararamdaman usually sa gitna. Sa gitna, bandang sikmura, doon nararamdaman. Pero iba-iba eh. Merong sakit sa puso na pwedeng hanggang leg. Merong iba dito sa kamay, sa kaliwang kamay. May iba hanggang panga. So, paiba-iba din. Pero yung timing, usually, 5 to 15 minutes. Pag sinabi ang masakit ay dito sa buto mismo, let's say, tinuro niya, meron kayong masakit sa dibdib. Pag sa buto, ibig sabihin, malamang muscle pain or rib pain. Costochondritis tawag doon. Costochondritis, namamaga yung cartilage dito. Baka pag tulog mo, nakaside, nadaganan ka o lagi ka nakaupo o natabingi tulog mo, pagising mo, mahapdi dito. Wala namang gamutan doon, rest lang yon. Tulad na sinabi ko, pulmonya, pwedeng muscle, at bukod sa heart attack, meron pa isang mas delikado na sakit. Pag masakit sa dibdib, yung sobrang sakit minsan hindi lang ito sa coronary arteries and differentia, pwede sa aorta. Itong malaking kulay red na to, pula. Ang aorta, pwedeng aortic dissection. Pwedeng mapunit itong pinakamalaking artery sa buong katawan. Bakit siya mapupunit? Na stress, na high blood, okay, laging high blood, stressful, tumatanda. Pag napunit to, emergency, namamatay. Narinig nyo na, di ba, mga aortic dissection, thoracic aortic dissection, yan ang mga deadly. Parang heart attack din siya, pero hindi sa puso dito. Actually, sa puso, meron pa iba sa loob eh. Pwedeng puso masakit, pwedeng may problema sa valvula, sa valves. O rheumatic heart disease, mitral valve, tricuspid valve, aortic valve, pwede rin. Pwede rin masakit sa puso na lumalaki yung puso. Okay? Heart failure. Meron din ganon. So maraming possible na pwede sumakit dito sa loob ng puso. Pero pinapakita ko sa inyo, pwede nga sa dibdib, pwede sa sikmura. At bukod dito, pag masakit sa dibdib, isa pang gagawin dapat ng doktor or papacheck sa inyo, titignan yung balat. Okay?
tatanggalin yung baro, titingnan mo. Baka mamaya may parang tigyawat-tigyawat sa loob. Baka may bugbog, 'di ba? Minsan may tinatawag na shingles. Shingles or kulebra sa Tagalog. Kulebra sa Tagalog, shingles. Isang linya siya. Minsan may kulebra shingles sa mukha, meron dito, meron sa tiyan, pero meron minsan sa dibdib. Isang linya yan eh. Isang nerve na yan, daanan. So, isang linya yan, puro parang tigyawat, tapos sobra sakit yun. Baka yun ang cause, kaya masakit ang dibdib, di ba? Meron ding mga rib fracture, syempre na-fracture. Minsan, galing sa iba yung sakit, baka masakit ng likod, dito lang naramdaman. Di ba? Baka masakit sa shoulder, dito nararamdaman. At another cause of chest pain, pwede rin nervyos. Baka ninenervyos siya. May panic. Nagpa-panic attack, 'di ba? Ang panic attack hinihingal din, ninenervyos din. So anyway, paano malalaman kung sakit sa puso o hindi, kung magpapa-check o hindi? Basically, unang-una sa kwento nga, tulad ng sinabi ko, dapat nakadagan, banda rito. Usually, ang timing dapat 5 minutes to 15 minutes. Pinakamatagal, 30 minutes lang. Hindi dapat aabot ng 2 oras, 3 oras. So, kasi pag nagbara yung puso mo ng 15 minutes, heart attack na yun eh. Dapat ma-hospital na yung pasyente. 5 to 15, dapat usually with exertion, napagod yung pasyente. Tapos, dapat hindi maituturo. At ang pinakamahalaga, para malaman, isang tingin pa lang namin, alam na namin bilang cardiologist kung may sakit sa puso. Depende sa itsura ng pasyente. Anong itsura? Kung ang pasyente ay babae, edad 30, mas bata, 30, 20, walang bisyo, so, hindi mo isipin na sakit sa puso. Kahit mag-complain pa siya na may dumadagan sa kanya. 30 years old, walang bisyo, hindi naninigarilyo, walang high blood, walang diabetes, parang malabo ang chance, wala pang 1% chance na walang mangyayari sa kanya. Malamang papauwiin mo, hindi siya madidisgrasya. Pero, okay, kabilang banda, paano kung edad 50 pataas ang pasyente, tapos ang complaint niya, konti, may konti lang dito, masakit-sakit konti. Okay? Medyo masakit lang dito, pero edad 50 siya eh. Tapos, diabetic, mataba, naninigarilyo, okay? May lahi sa pamilya na may sakit sa puso. Pag ganyan, malaking chance na sakit sa puso. So, anong gagawin? Kailangan ECG, basic. Pero minsan sa ECG, hindi makikita. Kung ganito pa lang ang bara, usually sa ECG mo, normal lang yan. Dapat ganito na, barado na, o ganito na bago lalabas sa ECG. Mas maganda pa, treadmill test. Treadmill test yung tumatakbo, stress test, tumatakbo yung pasyente, tapos ini-ECG. Kasi pag pinatakbo mo yung pasyente, pag ganito ang barado nila, magkukulang na yung daloy ng dugo. So magloloko na yung kuryente ng puso, makikita na sa ECG. So, pag ganito ang bara, kaya nga pinapagod, nakita sa ECG. Pwede rin ng 2D echo, pero 2D echo makikita lang kung dati nang may heart attack. Kung wala pang heart attack, ay hindi rin makikita. Okay? So, bukod dito, pinakita ko na sa inyo, possible causes ng mga chest pain, iba't ibang lugar. Ngayon naman, pag-usapan natin, ano ang warning signs na barado na yung puso? Okay? Sinabi ko, ang common is masakit ang dibdib o mabigat sa dibdib na may bara siya. Pero hindi lahat yan eh. Minsan, 1 month before, okay? Isang buwan bago magbara, bago umabot dito, 1 month before, minsan may sintomas na. Early warning sign, yun ang pinakamahalaga. May ilang pasyente, 1 month before, bago atakihin, bago ma-hospital, bago mamatay bigla, may warning na yung katawan, nagbibigay na ng senyales eh. Pero yung senyales, minsan parang hilaw, parang hindi pa malinaw. So, merong 8 possible early warning signs na aatakihin yung pasyente, lalo na kung sinabi ko sa inyo,
medyo may edad, katabaan, at may bisyo. Ano tong 8? Number 1, parang may dagan. Tulad nga sinabi ko sa inyo, diba? Parang may pressure. Yan ang common. Number 2, pwede yung sakit ay hanggang dito sa leeg. Pwede sa kaliwang kamay, misa sa likod. Yung iba nga, may isang pasyente nagpumunta sa dentista, masakit daw ipin eh. Pero yung pala, hindi pala ipin masakit, heart attack pala. Number 3, pwede nahihilo. Okay? Ang hilo, maraming cause. Pwedeng hilo na puyat lang siya, o kulang sa tubig, o gutom, nahilo. Pero merong hilo na kulang ang pumping ng dugo eh. Baka naka-heart attack na, humihina na yung tibok ng puso, nagkukulang ng dugo sa ulo, kaya nahihilo-hilo na siya. Number 4, ito, common to sa babae, itong number 4, pagod. Ang mga babae, minsan hindi chest pain eh. Hindi chest heaviness ang reklamo ng kababaihan na naka-heart attack. Sa mga babae, siguro babae matiisin eh. Matiisin sila. Ang pinaka-complain ng babae ay pagod, fatigue. Pagod lang. So, sobrang pagod yung babae, yung pala heart attack na. Number 5, pwede ang reklamo nila sikmura. 'Di ba? Pwedeng sikmura. Tulad ng sinabi ko, minsan may chest pain na kala mo puso, sikmura pala. Ito naman, kala mo sikmura, sinisikmura ka, kala mo maasim, kala mo masakit dito, 'di ba? Uminom ka na para sa ulcer, yung pala puso pala. Kasi magkalapit 'yan eh. Magkalapit eh. Kaya yung sikmura, nausea, indigestion, lalo na kung medyo matanda yung pasyente, iisipin din lagi, siguraduhin natin sikmura ang dahilan at hindi sa puso. Number 6, pwede yung pinapawisan ng malagkit. Alam mo yon, yung malapot na pawis. May pawis na malabnaw, yung nag-exercise, naglinis, di ba? Pawis malabnaw. Pero yung pawis na malagkit, ibig sabihin, stress yung katawan nun. So, pag nagbabara na kasi yung puso, nahihirapan na yung katawan eh. So, alam na nung katawan something is very wrong na magbabara to. Kasi pag nagbara ito, let's say nagbara dito sa taas, mamamatay itong buong muscle. Mamamatay ito, mangingitim yan. Pag namatay itong muscle, kulang na yung bomba ng puso. Magloloko na yan. So, pwedeng huminto, pwedeng mamatay yung pasyente. Mabuti kung yung magbabara sa'yo, dulo lang. Kung dulo lang ang nagbara, ay maliit lang ang muscle na mamamatay. Kasi ang puso, muscle eh. So, ayaw mo yung dito. Lalo na kung left main. Pinakadelikado left main dito sa puno, yung paglabas ng artery. Pag dito, patay lahat to. Makakalahati ng puso. Yun talaga deadly. Yun talaga deadly. Kaya gusto mo, wag masyadong barado. So, minsan, pawis. Number 6, papawisan na malangkit. Number 7, kung magbabara na yung puso, minsan palpitasyon. Magkakabog na siya, magloloko na siya ng kabog. And number 8, medyo mahingal na siya. Mahingal na siya. Okay? So, yan ang mga deadly signs. Minsan, 1 month before, 30 days before, bago atakihin yung pala. At bukod dito sa early warning signs, ano nagtitrigger? Merong nagtitrigger, di ba? Ang nagtitrigger kadalasan na stress, nag-away, napuyat, nagalit, may problema, nalugi, tapos dami inisip, doon atakihin. Laging may ganun. Laging may trigger bago nangyari. Napuyat siya sa ilang araw eh. Hindi na nakaya ng puso na inatake. So yan na lagi namin nakikita bilang internist, cardiologist, lahat ng pasyente ko dati sa hospital, puro either high blood, heart attack, nasa intensive care. Oo. So, pag na-heart attack, dadalhin agad sa hospital. Within 15 minutes, pinakamaganda, traffic sa atin. Merong gamot na binibigay. Kahit magbara ng ganito, may gamot binibigay within 6 hours. Pag binigay yung clot buster, medyo mahal na yung gamot. Mga 10,000, 20,000 or more. Pag binigay yan, yung pangpalusaw, minsan nalulusaw. Hindi lang 20,000, yung iba almost 100,000 yung gamot. So, minsan nalulusaw. Or yung iba, pagbara, diretso na angiogram, angioplasty, binubuka agad. Meron din ganun. Meron din ganun na bigla.
Pero babantayan yung pasyente mga at least 1 week, 2 weeks. Ang delikado yung first day. Yung unang araw ng heart attack, unang bara, doon pwede mamatay yung pasyente. Kasi diyan nagloloko yung tibok eh. Parang kasi namatay yung muscle. So diyan siya pinakadelikado, first day, second day. Pag lumampas na siya ng 1 week, medyo okay na. Sa na heart attack, marami hindi na maabot sa ospital. Actually, yung lumang datos, parang 50% lang aabot sa ospital eh. 50% sa bahay na lang namamatay. Kaya pinakamabilis makamatay ang heart attack. Yan ang kailangan natin. So, paano tayo iwas sa heart attack? May mga comments dito, titingnan natin. Siyempre, sigarilyo number 1, tigil, di ba? Sigarilyo, kahit alak. Okay? Tapos, pag may high blood, kailangan makontrol. Dapat 130/80 lang ang BP mo. Pag may diabetes, kailangan din makontrol yung blood sugar. Hindi pwedeng hayaan mataas yung blood sugar. Cholesterol, kailangan makontrol din. Sa overweight, 'di ba? Huwag masyadong overweight, 'di ba? Air pollution, masama din. Sobrang stress, masama din. Sa kinakain, syempre, yung mga tinuturo natin, gulay, prutas, 'di ba? Bawas sa mamantika, maalat. Sobrang alat, sobrang tamis, hindi rin maganda. Kasama yung sobrang tamis, alat, tamis, mamantika. Yan talaga eh. Pag tumatanda, kailangan mas maingat na tayo. At pag nagkakaedad, mas mahina ang puso pag nagkakaedad. Yan ang nangyayari. The older we get, mas humihina yung puso natin. Okay, mga thank you. Ang sinasabi lang dito, nakita ko, masakit daw dibdib niya minsan. Ayan, may masakit ang dibdib, minsan short of breath. Simple lang. Pwede kayo pa ECG. Ito, makinig kayo Makinig kayo maigi. Importante ito. Ito, hindi nyo to alam. Pag nagpa-ECG kayo, okay? Tapos ang ECG mo normal. Dapat ka na ba kumain ng lechon? Dapat ka na ba mag-celebrate? Dapat na ba sabihin na 100% wala kang sakit sa puso? Mali. Mali po. Kahit ECG mo normal, pwedeng may bara pa rin. Kasi ang ECG, ang pinakamahinang test para ma-detect ang sakit sa puso. Siguro sa mga barado, ang ECG mahuhuli lang niya 50%. Sa 10 aatakihin, 50% lang may abnormal sa ECG. 50% normal. Kasi ECG nga parang kuryente lang tsaka naka-rest eh. Kailangan yung tumatakbo yung stress test. Yung tumatakbo, pinagod mo yung pasyente, tapos merong ECG dito, doon lalabas sa ECG. Doon lalabas. Hindi nakikita. Merong yung 2D echo, kailangan na heart attack muna. Meron pa mga ibang mga nuclear imaging, mas mahal na yon. Mas mataas ang chance, mga 80% mahuhuli yung barado, hindi. Pero ang pinaka 100% para malaman kung barado or hindi, angiogram. Kailan yung angiogram mahal? Mga 50,000, 60,000, tsaka maglalagay na ng wire sa singit para malaman, malinaw. Pero kung angiogram, doon mo talaga makikita kung barado o hindi. Okay? So, ingat tayo sa pagkain. Ingat palagi. So, saan po nakatulong tong video natin? Pa-check tayo sa internist, cardiologist. At kung, let's say, may bara sa puso. Last na lang. May bara sa puso, walang pera. Maraming ganyan eh. Ayaw gastusan ng anak. Walang pera, ayaw pumunta sa doktor. Wala. Okay, wala. Masakit ang dibdib. Takot na lang. Anong gagawin? Ganito na lang. Kaya natin gamutin lahat yan. Easy ka na lang. Easy lang. So, i-assume na lang natin na nandito ka na. So, para hindi ito magbara, dahan-dahan lang. Huwag ka na umakyat ng 2 palapag. Huwag ka na lumabas sa init. Bawal ang mainit. Doon ka na lang sa loob. Palamig ka na lang sa mall. 'Di ba? Bawal mapagod. Okay? Bawal kumain masyado marami. Ano lang, unti-unti lang, normal lang. Yung kung kailan malakas, lakad. Pwede kang maglakad pag malamig ang panahon. Okay? So, pag okay ka na, wag mo lang to puwersahin. Hinay-hinay lang. Tapos pwede ka magpa-check isa sa doktor. May mga tableta naman makakatulong, pero kailangan makita ng doktor. May mga metoprolol, aspirin, pero kailangan makita ng doktor muna. Hindi pwede basta-basta kasi. Basta makontrol lang yung high blood, makontrol yung diabetes,
tapos walang pera pang angiogram, pang opera, okay lang, mag-easy-easy lang muna, tapos papayat lang, tapos tuloy-tuloy mo lang lakad-lakad mo. Okay? Huwag lang masyadong pagod. Okay? Basta yung katawan para siyang basag na baso. Ingat-ingatan mo lang. Kahit sumasakit ang dibdib mo, pag sumakit ang dibdib, pahinga. Okay? Pahinga, dasal, inom ng tubig, ganun lang. Tapos tuloy ulit. Pwede mangyari kahit ganito ka bara, basta easy-easy ka, aalalayan mo yung bara sa puso mo, pwede kang mabuhay pa rin. Pwede pa rin mabuhay na mahaba. Pwede pa rin mabuhay. Huwag mo lang ibabara masyado. Kung naninigarilyo ka dati, tigil mo lang. Kahit may mga bara-bara yan, may possibility, easy-easy lang, alalayan mo lang to. Huwag magpapainit. Ayaw niya talaga mainit. Dapat relax lang, doon ka lang muna. Ang lakad mo lang, diretso lang. Pwedeng gumanda pa rin yan. At minsan, nagkakaroon ng collateral. Meron ako isang video, collateral. Collateral, parang miracle yan. Galing sa heaven. Ang collateral, itong ugat na bara, maggagawa ng sanga. Parang puno. Minsan may ganun. May taong sinuswerte na pag nagbara to, automatic gagawa siya ng sanga-sanga. Pampabuhay ng maliliit na ugat. May taong gumagawa nun. Paano makukuha yon? Easy-easy ka lang. Dahan-dahanin mo, pahabain lang ang buhay. Hayaan lang kahit barado, unti-unti lang, konting tiis, konting lamig ng ulo, positive thinking. Pwede pa rin mabuhay niyan, mahaba-haba. Basta magamot na ibang gamot. Yan ang gamutan ng pangwalang pera. Pero kung may pera, diretso na sa ospital, di ba? I-angiogram na. Kung may nakitang bara, o kung may pera, bubuksan to. Kaya lang, mahal yon, mga daan libo. Wala tayong libre sa Pilipinas niyan. Baka daan. Pero okay lang muna. Pa-check nyo na lang muna kung saan lang aabutin. Malay mo, magkaroon ng pera, or at least mas maganda, sure tayo. Na puso pala. Baka hindi naman pala sa puso. Okay? Salamat po. Ingat po palagi. Puso, yan ang pinakamahalaga sa lahat. God bless.